Matindi rin talaga si Senador Kiko Pangilinan. Ha? Hindi nag-alangan tawagin na umbudulsman. Ang tawag niya kay Martires, umbudulsman eh. Ha? Budol na ombudsman. O di umbudulsman. Hindi mga kabunyog ha. Talagang tinawag ni ano ha. Sa post ni Senador Kiko Pangilinan sa Twitter, sa X pala, dati pa. Ang Twitter kasi dati, o ngayon ang tawag na sa Twitter, X. Nang mabili yan ni Elon Musk, tinawag ng X. Oh. Sa post ni Senador Kiko Pangilinan sa kanyang X account, ginamit niya talaga ang term na umbudulsman martires. Ay, kakatuwa ito Tama naman, budol na ombudsman si Martires. Hindi totoong ombudsman. Si dating Secretary Ronald Llamas ang tawag kay Martires, ghost ombudsman. Bakit ghost ombudsman? Mayroon bang ombudsman nung panahon ni Duterte? Parang wala. Kaya ghost. Kung nauuso daw ngayon yung mga ghost projects, mayroon ding ghost ombudsman. Nung panahon ni Duterte, ang ombudsman ay ghost. Wala namang nagawa. Multo. Walang nagawa yung ombudsman, si Martires. Kaya ang tawag ni Llamas, ghost ombudsman. Pero, si Kiko Pangilinan, ang tawag naman ni Kiko Pangilinan, budol. Ito yung post sa Twitter. Lumabas ito, actually, una nang lumabas yan, ito yung kumalat dati. Hindi ko muna diniscuss kasi sabi ko baka hindi totoo to eh. Ito yung unang kumalat. Sabi diyan, may sariling baluktot na interpretasyon ng SALN law. Research pa more bilang abogado please. Na pinapaboran ang mga kakampi habang iniipit ang mga katunggali. Yan si dating Ombudsman Martires. Yan. Yan yung post ni Talagang ginamit niya, tingnan niyo sa baba Ombudsman Martires. Ngayon, hindi ko muna diniscuss yan, hindi ko muna ginawang topic, sabi ko baka fake news naman to, baka gawa-gawa lang to. Ayan may sariling baluktot na interpretasyon ng SALN law. Research pa more bilang abogado, please, na pinapaboran ang mga kakampi habang iniipit ang mga katunggali. Yan si dating Ombudsman Martires, Senator Kiko Pangilinan, November 3, 2025. Ngayon, tiningnan ko, totoo ba yan? Nag-search ako, hinanap ko, sa Twitter nga, o sa X, talagang yun yung sinabi ni Kiko Pangilinan sa Twitter. Sa X pala. Ulit-ulit ako ng Twitter, wala na nga pa ng X. Hindi, totoo. Ito yung mas sinabi niya talaga. Ito yung actual post. Ayan, kumpleto ito, mas mahaba-haba. Maganda ito yung basahin natin. Ombudsman Martires. Tiniyak na mahina at bailable ang mga kaso na isinampa laban sa ilang mga sangkot sa bilyong pesong kinurakot sa Parmali Scandal. Hindi kinasuhan si Michael Yang na itinuro bilang financer. Hanggang ngayon, wala pa ring nakukulong sa Parmali Scandal. May sariling baluktot na interpretasyon ng SALN law. Research pa more bilang abogado please. Na pinapaboran ang mga kakampi habang iniipit ang mga katunggali. Yan si dating Ombudsman Martires. Tama ba na tawagin si Martires na Ombudsman? Tama ba na tawagin si Martires na Ombudsman, mga kabunyog? Sangayon ba kayo dyan sa tawag ni Senador Kiko Pangilinan? Hindi, ang mga binanggit nga lang ni Senador Kiko Pangilinan, dalawa Una, yung Parmali. Wala pa man lang daw nakakasuhan na may nakasuhan pero mga maliliit na personahe. Si Michael Yang na siyang financer, hindi man lang nakasuhan. Si Duterte at si Bongo, hindi man lang nakasuhan. Kaya sabi ni Kiko Pangilinan, anong tawag diyan? Ombudsman. Tapos yung interpretation
ni Martires tungkol sa SALN, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Law. Ano daw sabi ni Senador Kiko Pangilinan, may sariling baluktot na interpretasyon ng SALN law. O kasi nga, di ba ang mga pinagagawa ni Martires, ang sabi ni Martires, hindi pwedeng ibigay yung SALN ng isang official ng gobyerno sa mga humihingi nito kung walang pagsang-ayon yung official na concern. Sabi nga niya ni retired Senior Associate Justice Carpio, pag ganyan ang ginawa mo, di anong sasabihin ng official? Sasabihin niya, no, I do not want. Ayaw ko. O di wala na. Wala na. O yun ang ginawa ni Martires. Actually, yung dalawang bagay na yan na binabanggit ni Senador Kiko Pangilinan, hindi nga lang yan Meron tayong nakitang ganito. Ito kompleto to. Ito yung lahat ng record ni Martires. Ito mga kabunyog. Kompleto talaga to. Isa-isahin natin. Sabi dito, Ombudsman. Ombudsman Martires wealth grows by 15 million pesos in 2018. Yun. Dapat imbestigahan din yan Bakit lumaki ng 15 million pesos? Kung sa kita niya bilang ombudsman, hindi lalaki ng ganun. Kung sa sweldo niya lang, hindi. O yan, lumabas yan. Sumunod, yung nasa kaliwa. Ombudsman limits people who can request for government officials SALN. O yan na yung mga ginawa niya. Tapos tingnan natin dyan. Pababa tayo sa kaliwa. Martires stops lifestyle checks on public officials. O isa pa yan. Isa pa yan sa ginawa ni Ombudsman Martires. Yung lifestyle check, bawal na. Pinatigil ni Martires. Kaya yung lifestyle ni Chis Escudero na mamahalin ang mga relo, ay wala na yan. Wala na yan. Yung Paraiba ring, yung sing-sing ni Heart, lifestyle check sana yon. Si Chis Escudero na ganun yung mga binibiling panregalo sa asawa, dapat sakop na yon. Kaya lang ang problema, yan na nga tingnan nyo yung sa kaliwa tingnan nyo. SALN lifestyle checks used by politicians. Ito pa, SALN lifestyle checks used by politicians, media practitioners for extortion. Sabi yan ni Martires, ginagamit daw sa extortion kaya binawal niya. Ito pa, Ombudsman wants COA to keep audit findings private. Imagine niyo yan, ang ginawa ni Ombudsman Martires, yung COA, gawin lang private, hindi pwedeng ibuka sa publiko. Yan ang kagagawan niya ni Martires. Ito pa, dito tayo sa kanan. Martires reversed ombudsman dismissal of Joel Villanueva in secret. Yan yung mainit na issue nitong nakaraang mga araw. Ano pang ginawa niya? In new official rules, ombudsman restricts public access to SALN. Yan yung ginawa ni Martires. Martires stops lifestyle checks on public officials. Says wealth does not translate to corruption. Matindi, Yan pa sa kanan. Ombudsman pushes own bill to penalize SALN comments. So, ibig sabihin, pag nag-comment tayo sa SALN ng mga officials, pwede tayong kasuhan? Ay, grabe. Yan yung mga gustong yun yung mga patakaran ni Martires. Ito pa. Sabi ni Martires, no evidence of plunder in Pharmally scandal. Ayan. So grabe ito collection ito ng mga pinagagawa ni Martires para proteksyonan ang mga korap. Kaya ang tawag kay Martires, sa halip na tanod bayan, na protektor ng pera ng bayan, ang nangyari sa kanya, budol na ombudsman. Kaya ang tawag, ombudulsman. Yan ang ginamit na term ni Kiko Pangilinan, ni Senador Kiko Pangilinan. Ano sa tingin nyo? Sang-ayon ba kayo sa ginamit na term ni Senador Kiko? Na si Martires ay ombudulsman. Actually, matindi ang sagutan ng dalawa na yan, ni Martires sa ni Kiko Pangilinan. Kasi nung lumabas yung order ni Remulla,
ni Ombudsman Rimulya, yung dating mga restrictions na ginawa ni Martires, binago ni Boying Rimulya bilang ombudsman. Natuwa si Senador Kiko Pangilinan. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, maganda yan. Maganda yan. Maganda, masampulan ito si Martires mismo eh. Una na kaagad ilabas yung salin niya. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan. Ngayon, nag-react dyan si Martires. Nag-react si Martires sa interview sa kanya. Sabi ni Martires, bago daw yan sabihin ni Kiko Pangilinan, bakit daw doon sa salin ni Kiko Pangilinan hindi isinama yung kita ni yung mga assets at saka income ni Sharon Cuneta, asawa ni Senador Kiko Pangilinan. Ang tinutukoy kasi ni Martires, nakalagay kasi sa salin law, ipapakita mo doon sa assets and liabilities and net worth mo, pati yung sa asawa mo kasama doon. Yan ang nakalagay sa batas. Ipapakita mo doon. Kaya lang, nilikturahan siya ni Kiko Pangilinan. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, baka hindi niya alam na may na nakalagay sa batas na hindi mo isasama ang assets, liabilities and net worth ng asawa mo kung mayroon kayong arrangement. Prenup ang tawag doon. Prenuptial agreement or arrangement. Anong nakalagay doon? Na yung assets niya, yung ari-arian niya, yung income niya, ay kanya lang yun. Hindi conjugal. Pwede ang ganun eh. Bakit? Lalo na si Sharon Cuneta, established na si Sharon Cuneta, mayaman ang pamilya, mayaman din dahil artista. Nung kinasal sila ni Kiko Pangilinan noong 1996, mayroon silang prenup agreement. Mayroon silang prenuptial. Bago sila kinasal, kasi ayaw simpleng isipin ng pamilya ni Sharon na kaya siya pinakasalan ni Kiko Pangilinan dahil sa yaman ni Sharon. Hindi yon, wala siyang interest doon. Kaya mayroon silang pinirmahan na prenuptial agreement or prenuptial arrangement. Separate yung property ni Sharon sa kanya. Kaya dahil ganun ang kanilang arrangement, hindi obligasyon ni Senador Kiko Pangilinan na i-declare yung assets ni Sharon. Ito naman si Martires, hindi niya ba naisip yun? Hindi niya ba naisip yun na may ganong arrangement ang mag-asawa, si Kiko at si Sharon? Sus! Kaya nagmukha tuloy tanga si Martires doon. Hindi niya alam na mayroong ganong arrangement. Bakit niya i-require si Senador Kiko na ilagay sa kanyang salin yung mga assets at income o net worth ni Sharon Cuneta? Ay mayroon nga silang prenup agreement eh. Mayroon silang prenuptial arrangement. Nakalagay naman 'yan sa batas din na hindi mo isasabay ang assets, ari-arian, income ng asawa mo kung mayroon kayong arrangement na ganon. O kaya lumalabas dito ngayon, nagmukhang tanga si Martires. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Nakakahiya, nakakahiya. Kaya ito ngayon, medyo na si Kiko Pangilinan, talagang tinawag na. Tinawag na ni Kiko Pangilinan na Ombudsman Martires. Ang daming ginawa ni Martires na hindi na pang-ombudsman. Sa halip na maging tutuokang ombudsman, tanod bayan, ang nangyari kay Martires, pambubudol. Ombudsman nga. Kasi hindi niya naman ginawa yung totoong trabaho ng ombudsman eh. Baliktad pa nga eh. So, grabe ang frustration ng taong bayan. Grabe ang frustration ng taong bayan nang maging ombudsman itong si Martires. Imagine niyo 7 taon na ombudsman yan. Ombudsman ng 7 taon. Kaya nga sabi ni Boying Rimulya, yung bagong ombudsman, malaki ang naging contribution nung panahon na ang ombudsman ay protector pa nga ng mga korap.
kaysa sa maging totoong tanod bayan, yun, umiral ang impunity. Ang ibig sabihin ng impunity, yung parang wala nang kinatakutan ang mga kurap, at saka yung mga kurap, naging masyadong gahaman lalo. Ha? Yung greed nila, sumubra. Ha? Sumubra, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Oh, ano ito? Ano? Mga kabunyog, grabe ano? Grabe yung ano, yung mga politiko at yung mga opisyal ng gobyerno na korap, lalo silang naging ano, tawag diyan, naging gahaman. Tsaka wala nang kinatakutan. Yun yung sa English na tinatawag na impunity. Bakit nangyari yon? Malaking factor doon na yung ombudsman ay naginang budol. Budolman na. Bakit ano yon? Eh kasi kung ang ombudsman hindi ka na hinahabol, pinuprotektahan ka pa nga, ay di gagana talagang lalong magiging kurap ang mga kurap. Oh, yan yun. Ha? Yan yung nangyari sa ilalim ni Martires. 7 years yan. Fixed term yan, ha? Fixed term. Hindi mo pwedeng alisin. Kaya nga nung naupo si Marcos na presidente, kahit ayaw niya kay Ombudsman Martires, wala siyang magawa eh. Oh, kasi fixed term nga, fixed term. Bakit kasi fixed ang term ng ombudsman at pwede lang siyang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment? Ay gusto nga ang konstitusyon nga natin, binigyan sana ang ombudsman ng grabing powers. Actually, napakataas ng posisyon ng ombudsman. Linagay siya sa konstitusyon na hindi siya pwedeng tanggalin tulad ng president, vice president, members ng judiciary. Hindi siya pwedeng tanggalin basta-basta. Impeachment lang ang makakatanggal sa kanya. Bakit ganun? Para sana gawin niya yung trabaho niya. Dapat sana dahil ombudsman ka, hindi ka matatakot sa presidente. Bakit dapat hindi ka matakot sa presidente? Eh kasi mayroon ka namang fixed term na 7 years Hindi ka pwedeng tanggalin. Impeachment lang ang makakatanggal sa'yo. O ganun katindi ang power ng ombudsman. Kaya lang, sa kabila ng power na yan ng ombudsman, walang ginawa si Martires para sa bayan. Para sa mga kurakot sa bayan. Yan ang ginawa niya. Kaya yung inaasahan na gagawin ng isang ombudsman, hindi niya ginawa. So anong tawag sa kanya? Tama si Senador Kiko Pangilinan. Umbudulsman nga. Umbudulsman. Diba? Oh, yan. Natuwa ako nang nabasa ko yung umbudulsman Tapos ano pa? Yung napaka-basic na lang yung para siraan niya si Kiko Pangilinan, ginagamit niyang issue, bakit daw hindi isinama ni Kiko sa salin nito yung income ni Sharon, yung assets ni Sharon? Ay hindi nga pwede yun. Hindi nga pwede. Kasi mayroon silang prenuptial arrangement or agreement. Hindi conjugal yung properties nila. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.